Naalala ninyo mga tol yung isang oil tanker na bumangga no sa tatlong mangingisda do sa bangka. Kaya nasawi yung tatlong mangingisdang Pilipino mga tol. Na marami nagsasabi ito daw sinadya o aksidente mga tol. Pero ito aalamin natin ano nga bang nangyari mula rito sa channel ni BTV Pinas. Yan kung nakikita ninyo mga tol. Balikan natin tong pangyayaring to. Kailan lang to no? Mga ilang linggo pa lang ang nakakalipas mga kapatid nung binangga ng isang malaking barko o nabangga ng isang malaking barko etong mga bangka ng ating mga mangingisda at tatlo nga doon ang nasawi mga tol dito sa Baho de Masinloc o mas kilala nilang tinatawag na Scarborough Shoal mga kapatid no? So wag na natin patagalin to, total wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to mga tol. Breaking news, mga mangingisdang Pinoy binangga ng hindi pa nakikilalang commercial vessel sa bahagi ng Baho de Masinloc. Tatlong mangingisdang Pinoy ang nasawi at 11 naman ang nakaligtas. So nakilala na no, ano daw to oil tanker daw to mga tol eh. So kahit na aksidente yon, sabi ng PCG aksidente daw pero kailangan pa ring panagutan yon nung kung sino man yung may-ari ng barko, syempre imbestigahan pa rin baka mayroon pang ibang mga alam mo hindi mawawala kasi yung duda at hinala ng mga tao mga tol no. So kailangan talaga maimbestigahan yan para mabigyan ng hustisya yung mga kawawa no, mga pobreng mangingisda na nasawi pa dahil sa ganyan. At panibagong maritime drill sa West Philippine Sea kasama ang Indo-Pacific, China, dapat ka nang mag-alala. At yan ang balitang hatid ko sa inyo ngayong araw. Kaya't kung bago ka pa lamang dito, ay baka pwede mo naman i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod ko pang video. So ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Ayon sa ulat ay isang bangkang mangingisdang Pilipino ang binangga ng isang hindi pa nakikilalang commercial vessel sa bahagi ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa inireport ng isa sa mga survivor ay 3 sa kanilang kasamahan ang nasawi, 2 crew nito at ang mismong kapitan ng kanilang bangka na naganap nito lamang Lunes. Ayon yan sa isa sa mga nakaligtas ng binanggang bangka at pinalubog sa West Philippine Sea. Sinabi ng Philippine Coast Guard spokesperson Admiral Balilos, isa sa 11 survivor ang nag-report sa kanila na binangga ang kanilang sasakyan na naging sanhi ng paglubog nito. At agad naman nasawi ang kapitan at 2 crew nito matapos malunod habang unti-unting lumulubog ang nasirang bangka ng Pilipinong mangingisda. Ang problema kasi niyan mga tol, 'di ba? Alam niyo naman ang issue at tensyon dito sa Scarborough Shoal mga kapatid, no? So hindi mawawala yung pag-iisip ng taong bayan na baka China yan, no? China bumangga diyan. Pero sabi nga nung report, 'di ba, oil tanker daw. Saan bansa man nang galing yun, nakalimutan ko kung saan bansa nang galing. Pero syempre gusto pa rin nilang alamin kung eto ba ay may kinalaman no, sa nagaganap na tensyon dito sa Scarborough. Sana walang kinalaman doon mga tol at talagang aksidente lang no, para kahit papaano ay maibsan yung pagdadalamhati ng mga biktima mga tol. Pero kahit na aksidente pa rin yan, may pananagutan pa rin yung kapitan ng barko di ba? Kasi hindi naman pwedeng walang signal yon, walang tawag dito, ilaw yung mga bangka na nandoon mga tol. Kaya kailangan pa rin talagang imbestigahan at mapanagutan pa rin mga tol. Kahit na hindi naman, sabihin natin hindi naman din gusto nung kapitan, kailangan pa rin niya talagang sumagot sa kung ano man yung mga magiging katanungan. No, tuloy natin. Ayon pa sa mga nakaligtas, gamit ang 8 service boat ay nakapalayo sila sa naturang lugar. Dala ang mga nasawi nilang kasamahan na dinala naman sa Impanta, Pangasinan. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng ating Philippine Coast Guard kung kaninong barko ang nanadyang banggain ang vessel na sinasakyan ng Pilipinong mangingisda. Alam natin kabayan na halos mga barko lamang ng China ang naroon sa naturang lugar. Kaya ang pangyayaring ito ay hindi maiaalis sa atin na may kinalaman ang barko ng China. At dahil naman hindi na-identify ng ating mga survivor ang naturang commercial vessel, sinasabi ng ilan nating kababayan na posibleng ang commercial vessel na ito ay ang tinatawag na militia vessel. Subalit yan ay patuloy pang iniimbestigahan.
Bukod sa Pilipinas at China na mayroong claim sa West Philippine Sea, ang bansang Vietnam din ay mayroong claim sa naturang lugar. At kung minsan ay napapadpad din sila sa naturang lugar upang mangisda, at mayroon ding commercial vessel ng Vietnam ang dumadaan dito. Kaya nga no, mahirap basta-basta na lang magtuturo, no? Kasi hindi rin naman maganda 'yon, mga tol. Na mas maganda pa rin talaga dumaan yan sa masusing imbestigasyon at mapanagot kung sino yung dapat managot. Pero kung magtuturo ka na lang basta, hindi naman porket na ang talagang, alam mo na, kaalaban natin dito is yung China. Pag may mga nangyaring ganitong aksidente, tuturo na lang natin siya. So, to be fair lang din naman, no, para mas maging patas tayo, no? Tuloy natin. Kaya't masusing iniimbestigahan ng ating Philippine Coast Guard ang nangyaring pagbangga sa fishing boat ng Pilipinas upang hindi ito magkamali, dahil alam natin na magaling magbaliktad ang mga bansang may kinalaman sa pagkasawi ng tatlo nating kababayang mangingisda. Una nang sinabi ng China na huwag pumasok ang mga barko at bangka ng Pilipinas sa inaangkin nilang teritoryo kung ayaw daw natin na may hindi magandang mangyari. Nako. Kaya't ang naging pahayag na yan ng China ay iniimbestigahan din kung may kinalaman ba ito sa naturang insidente ang nangyari sa West Philippine Sea. Kung hindi ito na-report sa ating Philippine Coast Guard, ay hindi natin malalaman na may ganoon palang pangyayari na kung saan ay tatlo nating kababayan ang nasawi. At kung hindi tuluyang makilala ang naturang commercial vessel na bumangga sa bangka ng mangingisdang Pilipino, ay posibleng hindi natin makamit ang hustisyang nangyari sa ating kababayan. Sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na sinisiguro nito na mananagot ang naturang commercial vessel na naging sanhi ng kasawian ng tatlo nating kababayang mangingisda. Samantala sa iba pang balita, mga malalakas na bansa makikisa para sa isang sama-sama exercises na gagawin sa West Philippine Sea at Indo-Pacific, at upang pahinain ang puwersa ng China sa Indo-Pacific region. Nito lamang nakaraang araw ay una nang dumating sa bansa ang barko ng Canada na tinatawag na HMCS Vancouver. Ito ay isang uri ng Halifax-class frigate ng Royal Canadian Navy na isa sa kinakatakutang warship ng bansang Canada. Sa mga susunod na araw ay darating naman ang ilan pang mga malalakas na bansa at posibleng malalakas din na Navy ship ang dala nito sa Pilipinas. Bakit sinabing para mapahina ang puwersa? Mga tol, kasi isa sa mga may pinakamalakas na puwersang pandagat, itong China, no? Itong bansa nila, ito, nagdo-dominate nga sila rito sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Itong dagat na yan, mga tol, no? So, isang bansa lang naman sila. Pero kapag ka nagsama-sama yung mga malalakas at mga makakapangyarihang bansa, mga tol, magdadalawang isip ngayon tong isang bansang to na umatras-atras ng bahagya sapagkat merong marami at merong mas malalakas pa na bansa na pwedeng kumontra sa kanyang mga ginagawa, no? Kaya yung mga exercise na ganyan na napakalaking tulong talaga, no? Para kahit papaano magbigay ng mensahe doon sa bansang nagfi-feeling na siya na yung pinakamakapangyarihan sa lahat, na teka, kapag nagsimula kayo ng gulo, kapag nagsimula kayo ng hindi maganda, eto yung mga bansang tulong-tulong at nagsasama-samang nagtutulungan para kontrahin kayo dyan sa ginagawa nyo. So dun pa lang sa mensahe na yun, no, pwede sila magdalawang isip kung itutuloy nila o hindi yung mga binabalak nila, mga tol. Kasi alam nyo naman, nagkakagulo ngayon, di ba? Sa ibang bansa, natuloy na yung labanan nila. Marami nagsasabi, may mga comment, Taiwan daw is next, di ba? Kung saan ba ang next na mangyayari. Parang, alam mo na yung naka-program na, no? Kung ano yung mga bansang susunod na magkakaroon ng ganong kaguluhan, mga tol. Well, ayaw natin na mangyari yung mga ganong mga bagay. Pero, kailangan pa rin paghandaan yan. Kasi sabi ko nga, kung talagang nakalagay yan sa propesiya at kung talagang matutupad at mangyayari yung mga ganyang bagay, wala talaga tayong magagawa at mangyayari yan. Pero dapat, syempre, nakahanda na ang bawat isa, no? So, tuloy na natin to. Upang simulan na ang isang sama-sama exercises na tuluyang magpapahina sa kapangyarihan ng China sa Indo-Pacific region. Nito lamang nakaraang buwan ay una nang pinulong ng bansang Japan ang Amerika South Korea, at iba Amerika, pang mga kaalyado nitong bansa
upang magkaroon ng isang maritime patrol sa Indo-Pacific region dahil ito sa patuloy na lumalakas na puwersa ng China sa rehiyon na siyang nagiging dahilan kung kaya't naaapektuhan ang ekonomiya ng mga bansa sa Indo-Pacific region. Kaya't ang pagkakaroon lamang ng isang maritime patrol at maritime drill sa Indo-Pacific ang tanging naisip na solusyon ng mga kaalyadong bansa ng Japan at Amerika upang tuluyang humina ang puwersa ng China na halos nagkokontrol sa kalakalan sa Indo-Pacific region. Matatandaan na noon ay sinabi ng China na halos 80% ng dagat na nasa ibaba ng kanilang bansa ay sila umano ang nagmamay-ari. Subalit ngayon, hindi na iyon sinunod. Bagkus 100% na ng dagat ay kanilang kinakamkam. Tigas, Kaya't no? ang pagkakaroon ng isang Tigas ng malawakang mukha, drill kasama ang malalakas na bansa tulad na lamang ng Canada, Japan, Indonesia, United Kingdom at New Zealand ay magbibigay ng napakalaking hamon sa bansang China kung paano nila mapapanatili ang kanilang presensya at ang kanilang puwersa sa Indo-Pacific region. Napakalaki nun. Yung karagatan na yun, mga tol, kasya pa nga isang buong Pilipinas dun eh. Napakalaki nung karagatan na talagang sinasakop nila, mga tol. At ang mahirap dyan, dahil nga inaangkin nila dyan, inaalisan na rin nila ng karapatan yung ibang barko na dumaan. Di ba merong mga tinatag na free navigation, mga ganyan, pwede namang daanan yun. Pero sila, nire-radio challenge nila. Eh syempre daanan yan para sa mga kalakal 'di ba? Para sa mga ibang mga bansa na nakapalibot diyan sa karagatan na yan. Apektado yung mga ekonomiya nun dahil sa ginagawa nitong bansang 'to, no? Kasi matapos nung 9 dash line nila, ginawa na nilang 10 eh. Talagang sinakop na nila ng kabuuan eh. Grabe, no? Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Sino kaya ang may gawa sa pagpapalubog ng sinasakyang pandagat ng Pilipinas sa bahagi ng Scarborough Shoal? Pareho kaya tayo ng iniisip? Ikaw. Ano sa tingin mo? Ikaw, ano masasabi mo, no, diyan sa balitang 'yan, mga tol? No, ang huling napanood ko kasi diyan, isang oil tanker nga daw ang nakabangga at sinabi na nga ng PCG yan na aksidente daw. Pero bagamat na aksidente yan, kailangan pa rin syempre nga sagutin o panagutan ng kapitan kasi syempre siya yung kapitan ng barko eh. Siya yung may pananagutan in full control doon, mga tol, sa bumanggang barko. Ano yung mga naging pagkukulang? At saka alam ko meron tayo mga batas na sinusunod pagdating sa karagatan para maiwasan yung mga ganitong banggaan. Baka meron silang hindi nasunod, meron silang mga pagkakamali na kailangan nilang sagutin. At saka siyempre, yung financial help para doon sa mga naulila at saka doon sa mga nasawi, kailangan ibigay yon ng kinauukulan, no? Para doon sa pamilya ng nabiktima o napahamak. No, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo tungkol dito? Comment kayo sa baba, pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.